Ipinagdiriwang ang National Arts Month. Pero ang nakalulungkot, hindi pa rin matuldukan ang ilang problema sa larangan ng sining. Kabilang na riyan ang panggagaya ng mga obra ng mga kilalang pintor. May special report si Pia Arcangel. Ang sining para sa ilan, isang paraan para hanapin at ihayag ang sarili. Pero para kay Mang Baldo, isa itong paraan para mabuhay sa pamamagitan ng pangungopya sa mga obra ng mga kilalang pintor gaya ni Vicente Manansala at iba pang national artist. Nagagawa raw niyang buhayin ang kanyang pamilya. Nakakagawa po ako ng maayos kaya lang mahirap ding ibenta. Sa kagaya ko po na may pamilya, kailangan makabenta ako para makatulong din sa aming mga pangangailangan. Mapait mang tanggapin pero mistulang nilalangaw daw kasi ang sarili niyang mga obra. Katulad nung nag-exhibit kami sa World Trade Center, pero ang totoo talagang ang hirap makabenta. Sa mga antique shops na gaya nito sa Ermita, kadalasang ibinebenta ang mga obrang kung tawagin ay reproduction na maorihinal na gawa. Kaya solo lang na ngayon, di ba? Millions ng halaga. Pero yung mga retro, mas lower. Depende sa quality. Sa akin ay bebenta ko ng pinakamataas is 10,000. Now, I think we have a huge amount of art, people that are faking, artists that are, I would say, the master of the 60. Pero ang anak na national artist na si Fernando Amorsolo, di maitago ang pagkadismaya sa mga pintor na tulad ni Mang Baldo. Sa tingin ko lang na kung sila magpipinta, hindi nila mabebenta ng ganung halaga yung painting. In other words, parang material thing na hindi yung you respect yung artist, parang iniinsulto nila ang papana. Kung si Mang Baldo inaamin sa mga parokyano na kopya lamang ang kanyang gawa, ang iba tahasan ng panloloko, pinalalabas na orihinal ang ibinebenta nilang obra. There was a time na mag-ama, gusto nila ipa-certify yung painting dahil ibebenta na nila. So nung nasabi ko nga hindi trabaho ng papa, nag-iiyak yung bata sa harap ko na parang nakakaawa. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA, malaking banta sa sining ang panggagaya sa gawa ng iba, lalo na't may tuturing daw kasi itong pagnanakaw at mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Pero hanggang ngayon wala pang napaparusahan sa kasong panggagaya o pagnanakaw ng mga painting sa Pilipinas. Ang pamilya Amorsolo nalulungkot hindi lamang dahil malayang nagagaya ng ilang pintor ang obra ng maestro, kundi minsan na rin daw nanakaw sa loob mismo ng National Museum ang mga orihinal na iginuhit ni Amorsolo at magamit nito sa pagpipinta. So it was donated and it was sometime in 1992 that I found out na nawala na yung mga brushes. Ayon silang empleyado ng National Museum na tumangging humarap sa kamera, hindi ligtas na pagtaguan ang kanilang museo na maorihinal na obra. Hindi naka-insured ang ating mga artifacts, particularly yung ating national treasure. Kung gusto talaga natin magkaroon ng vault, may pera naman, gamitin na natin. Ang direktor ng National Museum na si Jeremy Barnes tumanggi magbigay ng anumang komento o paliwanag. Pero kwento ni Sylvia, personal naman daw humingi ng dispensa si Barnes sa kanila. He called me, hihiya nga siya, was very apologetic, and I said it was not during your time. This is the biggest problem. We don't have entity to stop that. We need a police force that is educated into how to retrieve art forgery, art stolen. We need to believe in a database and people who mine the database, because even here, they can steal the name of people. Aminado ang NCCA, mababa sa priority list ng pamahalaan ang pagpopondo sa kultura at sining. Of course, we know that as a developing country, we have priorities that are perhaps more pressing than art and culture. However, we feel that it should be right up there as a staple of our national life because that is what defines us, makes us different as a people. Pia Arcangel, GMA News.